Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. At heto na nga, no, kahit meron na Makati yung aking lalamunan, pero patuloy pa rin tayo sa pag-update dito sa mga nangyayari ngayon, no, na sobra na talaga ang away ng mga loyalista at itong mga DDS, okay? At kahit nga ang mga dilawan at mga kakamping ay kinakampihan ang mga loyalista, sila na yung nagkakampihan, di ba? Kontra dito sa mga DDS. Ganun pa man, bilang tayo po ay diehard Duterte supporters, ay talagang ipagtatanggol natin ang mga wala sa hulog na mga banat ng mga kakamping, dilawan at itong mga loyalista. Okay, ang una nating pag-uusapan ay ito ngang si Ramon Tulfo. Okay, hindi ko nga alam kung anong kulay nitong si Ramon Tulfo di ba? Kasi po nagtataka po ako dito sa mga banat niya totoo, hindi ko maintindihan Hindi ko maintindihan kung ano ang layunin nitong si Ramon Tulfo. Kasi ang binabanata niya ngayon ay ito namang patungkol dito kay di ba usap-usapan yung kwento na merong isang starlet, okay, na nagsasabi na meron raw isang senador na nagtitip at naku po. At hindi basta-bastang tip yan 250 to 300,000 raw ang tip ng senador. No? Wala pa raw nangyari dyan. So, nagtataka yung mga netizen, ano ba silang dalawa? Sila ba ay friend lamang na meron talagang tip, di ba? Wala pa raw nangyayari pero tinitipa na si girl, si Starlet. So, nagbigay ng initial itong si Starlet na letter R, letter Y, letter F, raw yung mga letters na included doon sa pangalan ng senador. Nung binigay ni Starlet yung mga initials na mga letters na include doon sa pangalan ng senador, halos lahat ng mga taong bayan, alam nyo naman yung taong bayan, mga chismoso yung lahat, di ba? Pati rin tayo dito sa Donmar TV, chismoso rin. At ang mga audience ko dito, mga chismosa rin. Ni-research nila. No? Ako nga, chinat-GPT ko yung lumabas na pangalan doon na merong R, merong Y, merong F, ang lumabas ay si Raffy Tulfo. Nagbibiro pa nga tayo kahapon, sabi ko, kung sino man yung senador na yan, Raffy Tulfo in action na yan. Tuloy, yung mga binabanggit ng taong bayan, Raffy Tulfo. Ngayon, syempre, kapatid niya itong si Ramon Tulfo, dinidefend niya si Raffy Tulfo, no? Kumampi siya sa kanyang kapatid, no? Kumampi siya. Tapos, ito namang si Kiko Barzaga, binanatan ka agad yung pagkampi ni Ramon Tulfo. Mamaya, ipapakita ko yan, Mapakita ko yan kasi nakakatawa hindi naman tayo nag-aakusa dito, pero atin pong re-reactionan itong mga, hindi ko nga alam itong si Ramon kasi kapatid ni Raffy Tulfo. Tumahimik ka na lang, sir. Ikaw yung nagpapalaki ng kalayo. Ng apoy pala sa Tagalog. Ikaw yung nagpapalaki sa apoy mamaya, pag-usapan natin yan yung issue ni Raffy Tulfo. Ito naman, pag-usapan rin natin itong alam mo naman ngayon, no, si Attorney Rowena Guanzon, no? Wala talaga. Hindi talaga mawala itong pangalan ni Attorney Rowena Guanzon sa social media at sa mga balita kasi po kilala naman natin itong si Attorney Rowena Guanzon na
noon pa very consistent ito na kritiko ito ni Bongbong Marcos at sa mga Marcoses, di ba? Oh. Ngayon, yung siguro nasasaktan siguro yung mga kakamping, no? Kasi itong si Attorney Rowena Guanzon, kumakampi ito kay Leni Robredo nung panahon ng 2022 election. Ngayon, si Attorney Rowena Guanzon, parang yung galawan po ni Attorney Rowena Guanzon, no? With all due respect to Attorney Rowena Guanzon, yung mga kakamping, lagi na sinasabi, itong si Attorney Rowena Guanzon, DDS na yan, DDS. Hindi na yan kakamping si Attorney Rowena Guanzon. DDS na yan, DDS. Alam mo naman, yung mga kakamping, walang magawa, pinost nila. Kasi nasasaktan silang DDS na itong si Rowena Guanzon, which is, Rowena Guanzon claims na hindi siya DDS. Pinost nila ngayon yung dating mga post ni Attorney Rowena Guanzon na binabanata niya si Robin Padilla na isa namang DDS talaga, di ba? Na meron doon na parang sinabi ni Attorney Rowena Guanzon na parang sinabi niya na maawa kayo Pilipinas kung iboto nyo itong si Robin Padilla. Parang ganun, okay? Para bang minamaliit ni Attorney Rowena Guanzon itong si Robin Padilla. Okay? Nung panahon ng 2022 campaign, I think, no? Pero ngayon, guys, itong si Attorney nag-post. Kasi po pinakalat nila yun yung dating post niya. Ngayon, dinefend niya ang sarili niya by appreciating Robin Padilla. Para bang inamin na ni Attorney Rowena Guanzon na buong akala niya na ganyan si Robin Padilla na walang alam, pero doon talagang inappreciate niya ang pagkatao ni Senator Robin Padilla. Mamaya ipapakita ko yan at magre-react tayo dyan. Okay? Eto, pangatlo na ating pag-usapan ay ipapakita ko sa inyo itong interview ni Alvin and Tourism na vlogger, no? Dyan sa Hague. Patungkol po sa update sa kaso ni former President Duterte through the information of the legal counsel Attorney Kaufman. Okay? So, ano na ba yung kalagayan ni FPRRD sa kanyang yung medical records niya? Naipasa na ba sa ICC? Nakita na ba ng ICC? At kumusta na si Tatay Digong? Okay? So, yun po ang ating topic ngayon at yun po ang ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so eto, ipapakita natin itong post ni Ramon Tulfo. Yan, si Ramon Tulfo yan, no? Nilagyan lang ng pusa ni Kiko Barzaga yung mukha ni Ramon. Alam nyo naman, makapusa ito ito yung sabi ni Ramon Tulfo. Ano ngayon kung nambabae siya? Ang nakakahiya ay kung nanlalaki ang kapatid ko. So meaning to say, wala nang ibang pinatutungkulan itong si Ramon Tulfo, kundi itong si
Senator Raffy Tulfo kasi yun naman ang mga nasa comment section, no, nakikita na si Ramin Tulfo yan, yung binanggit ng starlet. So parang hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Ramon Tulfo dito. Ano ba? Binabanatan mo ba yung kapatid mo through na inamin mo na yung kapatid si Ramon Tulfo yung umamin na ng babae yung kapatid niya? Natatanong lang tayo kasi hindi ko makuha kung ano yung intention niya dito eh. Kinakampihan mo ba? Ikaw ba yung umamin para sa kapatid mo? 'Di ba? So ang kanyang logic dito is ang nakakahiya raw ay yung nanlalaki si Raffy Tulfo. Kasi parang bakla, gano'n, no? Yan ang point mo. Okay. So nambabae si Ramon Tulfo. O kung nanlalaki si Ramon Tulfo, si Raffy Tulfo pala, puro kasi kayo R eh. Ngayon, kung nambabae si Raffy Tulfo, wala na tayong pakialam dyan. Di ba? Kung tayong taong bayan, kung laliman natin ang isip natin, wala na tayo. Problema na yan ang pamilya nila. Problema na yan ang asawa, anak, kung sino man ang pamilya nila, kung mag-away-away sila, di ba? Pero, bilang isang senador, si Raffy Tulfo, hindi maiiwasan sa isipan ng taong bayan na senador ito, dapat good role model yung senador na yan. Di ba? Kasi alam nyo naman yung Pilipino, mahilig sa intriga. Isang senador ng babae, tinitipa na ano. Pero kung if you will watch the interview ng babae, sinabi ng babae, tinipan lang si Raffy Tulfo. Sinabi ng nagtatanong I don't know kung vlogger 'yon, sabi niya, wala pang nangyari, tinitipan ka na siya. Oo, tinitipan ako, wala pang nangyari. So, walang nabanggit na pambabae doon. Di ba? Kasi walang nangyari nga tinitipan eh. Hindi ka nga alam, baka may event doon tapos binigyan lang ng pera o pambabae ba yun? Tipan ka o hindi natin alam na waitress la at that time. So, ayaw kong pangunahan yung event na merong nangyari kasi nagtitip lang si Tulfo eh. Pero ikaw, bilang isang kapatid, ikaw, inunahan mo na si Raffy Tulfo. Ano ngayon kung nababae yung kapatid ko? yun ang nilaglag mo yung sarili mong kapatid. Okay? Kasi hindi man humantong sa yung interview, no? O kung ikaw, may mali siya doon sa interview na yon, iisipin nyo, ng babae si Ramon Tulfo. Grabe. Tip pa lang, paldong-paldo na yung babae. How much more kung meron nang nangyari? Parang ganon. Di yung iniisip nyo. Pero, i-base mo lang sa interview, mas inunahan mo Ramon Tulfo. Okay? But given na inamin mo mismo, na buti na lang yan kaysa ng lalaki, di ba? Yun ang argumento mo yan, Ramon Tulfo. Okay, given na ng babae for the sake of argument, given na ng babae yung kapatid mong si Raffy Tulfo, eto naman yung sagot ni Kiko Barzaga. Okay? Wala naman talagang mali doon kung wala siyang asawa. Yan ang reply niya. Di ba? So, ganon lang yan. Di ba? Walang mali kung single si Raffy Tulfo. Ito I'm not accusing of Raffy Tulfo ng babae Pero for the sake of argument nitong si Ramon Tulfo na mas mabuti na lang yan kung saan ng lalaki. Ng babae siya? Ganon, nagtatanong siya. So, bago mo sinabi yan, Ramon Tulfo, hindi mo ba inisip na may asawa yung kapatid mo? Di ba? Tapos, senador pa siya. Di ba?
Yung mga nang babae na hindi senador, sila, compared to this, mas malaki yung damage. Di ba? Kasi, example, may nang babae. Let us say, sino ba? Artista ng babae. May asawa yung artista. Ay, malaki pa rin yung damage kasi artista eh. Maraming fans. Ganun na lang. Basta public figure ka, no? Mag-ingat ka. Kung meron kang mga kahit hindi pang babae, kung public figure ka, mag-ingat ka sa galawan mo sa publiko. Like for example, road rage. Example lang road rage. That alam mong public figure ka, maraming nakakilala sa iyo. Dapat ikaw huminahon ka. Okay? Dapat kalma, relax ka, ipakita mo na ikaw ay hindi naman yan anong tawag doon, pakitang tao. But the fact that marami po ang nag-idolo sa iyo, nakasubaybay sa iyo, dapat be a good role model. Okay? Once public figure ka, meron ka ng pinanghahawakan na para bang ikaw yung ni-look up ng mga audience o mga fans mo. Ngayon, given, take for an example nitong si Daniel Padilla. Artista yan. Naalala ko pa yun nung pandemic yata yun, no? Going late pandemic na, no? Yung unti-unti nang dumarami yung tao. I think naalala ko yun na may nakabangga siya sa daan, no? But I think syempre naka-sports car si Daniel Padilla at that time. So nagasgasan yung sasakyan niya, but he was so calm. Na-appreciate siya ng taong bayan na hindi man lang siya nagalit, yung nakambaga sa kanya, kahit hindi niya kasalanan, hindi man lang nagalit si Daniel Padilla, ganun. Okay? Kasi public figure eh. Okay? So, para sa akin, kahit saang anggulo itong argumento mo, Ramon Tulfo, wala sa hulog. Sablay yung argumento mo. Unang-una, walang binanggit na nambabae si Raffy Tulfo. Ikaw yung nagtanong ng una ng mali siya. Nambabae? Ano ngayon kung nambabae siya? Ganun, di ba? Kinonfirm mo pa. Magagalit yung kapatid mo niyan. Ang nakakahiya ay kung nanlalaki siya ang kapatid ko. Sabi mo dyan. Yung statement mo ito, hindi mo inisip na may asawa yung kapatid mo. So, sinagot ka kaagad ni Kiko Barzaga, wala naman talagang mali doon kung wala siyang asawa. Doon nagtapos yung argumento. Buti pa itong congressman na ito kasi may common sense. Okay? So, punta na tayo sa next topic natin. Kayo nang bahala dyan kung ikaw, Ramon Tulfo, kung meron kang reklamo dyan, ipa-Raffy Tulfo in action mo dyan. Enough na tayo dyan. Dito naman tayo kay Attorney Rowena Guanzon. Yan. Teka muna. I-pause natin. Ito yung pinost nila ulit yung binanata ni Attorney Rowena Guanzon, itong si Robin Padilla. Okay? Galit siguro ito mga dilawan. So, parang pinapaalala ng mga kakamping na binabanatan mo noon si Robin Padilla, ngayon DDS ka na. Parang ganon, di ba? Ito yung statement ni Attorney Rowena Guanzon sa kanyang post dati na binanatan niya si Robin. Nilalabas nila ang statement ko kay Senator Robin matapos niya akong ipagtanggol. Okay? Kasi si Robin Padilla, ipinagtanggol ni Robin Padilla yung ipinaglaban ni Attorney Rowena Guanzon, yung kanyang sarili sa mga dayuhan na nang-aapi sa atin. Kasi alam na natin kung ano nangyari ni Attorney Rowena Guanzon sa loob ng mall, di ba? Totoo naman, hindi ko siya binoto noong 2022. Si Robin Padilla ang tinutukoy niya dito. Yung noong 2022 elections. At ginawan ko pa ng meme. Ang parang lasing na kanta niya, Wonderful Tonight. Naalala pa natin yun, di ba? Nag-viral yung
kanta niya sa isang campaign rally, si Robin Padilla, na kumanta siya ng Wonderful Tonight. Kanta niya Wonderful Tonight, pero pasok pa rin siya sa Senado. Anong magagawa ko at nag-number 1 pa nga? Tumaas ulit kilay ko na hawakan niya ang constitutional amendments, di naman siya abogado. So, at that time, he was very concerned, itong si Atty. Rowena Guanzon, na hindi abogado, nakapasok pa itong si Robin, ganun, ganyan. So, ngayon, inintindi ko bakit ganun ang nangyari. Kaya nung nabisita ako sa Senado, ay nilapitan niya ako at kinausap, at doon ko nakita na napakalalim ng tao na ito. Malayo sa kengkoy na madalas natingin natin sa kanya. So nasyak po si Atty. Rowena Guanzon nung pumunta siya sa Senado. Kasi, kaya nga, lesson ito sa lahat na hindi mo talaga pwedeng husgahan ang tao. Especially na tahimik lang man itong si Robin Padilla. Yung iba, mahuhusgahan mo kaagad. Like nila Dilima, Tinio, yung mga aklaan. Yung mga anak bayan ba yun? Yung tawag sa kanila. Mahuhusgahan mo yung mga maiingay. Pero yung mga malalalim na tahimik lang, hindi mo... Yan ang lesson nakuha ni Atty. Rowena Guanzon kay Robin Padilla. Sabi niya, marami naman palang alam dahil siguro marami na ring pinagdadaanan. Ayan. Sabi ng mga kapatid natin na Muslim at lahat ng tao na nakasalamuha ko, ang nagustuhan nila kay Robin at nakita ko rin naman, which is nag-agree siya kasi siya mismo na-experience niya kay Robin, siya ay totoong tao. Walang halong pagpanggap. What you see is what you get. Kagaya nila, Dilima, Tinio, Otiveros, Kiko, Bam. Sa tingin ko, pakitang tao pansariling interest yung galawan Pero itong si Robin Padilla, alam na natin kasi hindi maingay. Tahimik lang at nagtatrabaho. At yan po ang, sana kayong mga kakamping ay magaya rin kayo ni Atty. Rowena Guanzon na namulat ang kanyang mata nung nakita na niya at na-experience niya first hand si Robin Padilla na nagkausap sila. Okay? Eto pa. Common sense ang ginawa niya. Dahil di siya eksperto sa batas because hindi abogado si Robin, kinuha niya ang magagaling sa field na to. Meaning, yung mga nakapalibot kay Robin, yung mga secretaries niya, syempre, kung hindi ka abogado, mag-hire ka ng abogado to interpret sa mga sitwasyon bilang isang senador, di ba? Nung hearing sa Consti, si GPE mismo at Attorney Estelito Mendoza ang mga invited niya. Bukas sa opinyon ng lahat kahit taliwas sa opinyon niya. Okay? So, na-appreciate ni Atty. Rowena Guanzon na malawak ang isip ni Robin Padilla at hindi lang ang sarili niya ang i-consider sa mga opinyon. Si Robin is marunong makinig, no? Marunong makinig sa mga sitwasyon, especially sa debate. Yan ang na-appreciate ni Atty. Rowena Guanzon. Marunong din makinig at makipagkapwa tao kaya minahal ng masa. Di ba? Kahit hindi yan binoto ni Atty. Rowena Guanzon, meaning to say, na-appreciate na ni Atty. Rowena Guanzon si Robin Padilla. Naging Chief of Staff ako ni Senator Miriam Defensor Santiago nung first term niya sa Senado. Kaya alam ko na hidden weapon din ng mga senador ang magagaling na staff. Siyempre, si Robin Padilla, kukuha talaga yan ng magaling na staff. Yan ang ibig sabihin ni Atty. Rowena Guanzon. Kasi naging staff rin siya ni Miriam Defensor. Which is, itong senadora na ito, legend na ito, kumbaga, no? The GOAT of Senate of all senators na yan, si Miriam.
pagalingan ba ng tao, kumbaga, dahil di mo naman kaya lahat ng mag-isa. Correct. Yung mga senador na yan, even nga si Riza Ontiveros, tingnan nyo, di ba? Nagbabasa. Kasi merong mga ano yan eh. Kasi sa kabubuhan ni Senator Riza Ontiveros, kailangan niya ng mga magagaling na senador. Okay? Pero kahit senador, mga magagaling na abogado. Pero kahit gaano kagaling yung mga abogado ni Senator Riza, kung boba ka talaga, boba ka talaga. Ako po'y naaawa sa kanyang staff ni Senator Riza. Wala naman. Si Riza Ontiveros, wala. My own opinion ha? My own opinion? Wala. Magaling siya sa ibang bagay. Pero when it comes to kapag meron siyang hindi gusto na tao, like for example, yung Alice Guho, sino pa ba? Si Pastor Apollo Kibuloy, talagang wala, sarado ng isip ni Riza. Hindi kagaya ni Robin na marunong makinig sa mga sitwasyon. Okay? Si Riza, hindi ako believe sa mga taong bias. Hindi ako believe dyan. Okay? So, kaya, sabi ni Atty. Rowena Guanzon, kaya may mga senador kahit mahina ang ulo ay nagmumukhang marunong. Or brainy dahil sa staff nila. Yun. Okay? So, dahil sa staff mo, magiging magaling ka. Kasi, a-advisean ka ng mga staff mo, especially abogado, di ba? Umaasa ba sa bulong sa gilid or pinasang index card o papel? Kaya, si Senator Miriam nasa gitna palagi tumatayo. Parang kilala ko yung index card na yan eh. Si ano ito Ontiveros. Umaasa ba sa pinasang index card? Hay nako. Sa akin naman, believe ako kay Robin dahil madaling lumapit ng tao kapag may kailangan sa kanya. Nagagalit pa daw kung babagal-bagal ang proseso dahil ayaw na pinapabalik-balik ng staff. Ayan. Yun ang ni Robin. Strength ni Robin kahit hindi siya abogado. Pero kung ikaw, isa kang hindi abogado ikaw hindi ka abogado. Tapos hindi ka pa marunong makinig sa staff mo, wala ka na talaga, double dead ka na. Bobo ka na nga, hindi ka pa marunong makinig, wala ka na. Pero in the case of Robin Padilla, matalino. Okay? Matalino si Robin. Robin is not good in English. Merong common sense, merong logic si Robin Padilla. It's just that ini-interpret ang kanyang mga desisyon sa kanyang nakapalibot na staff. Siguro may mga abogado rin. Okay? So, kahit sino naman pwede namang maging senador, no? Basta you have the common sense, you have the open-minded ideas, at guided by the laws and rules and regulations at sa konstitusyon ng batas natin with the help of your staff, then that's okay. So, ako po ay natutuwa. Ayan, ito pa. Wala ding korupsyon. Naniniwala si Atty. Rowena Guanzon na walang korupsyon itong ginagawa ni Robin Padilla. Wala ding korupsyon. Sabi ng kontraktor, ayaw tumanggap basta gawin ng maayos ang project, kaya bilib na bilib sila. Kaya yung mga bumibisita sa Senado para mag-alok ng pagkakakitaan ay ekes agad ang opisina niya dahil alam nilang wala silang mapapala. Meaning to say, Robin Padilla is very honest na senador. Hindi po nangungulimbat ng pera. Kaya bilib na bilib itong si Atty. Rowena Guanzon. Yung opposite ito sa paniniwala niya kay Robin sa nakikita niya kay BBM. Si BBM is kasi si BBM ito opinion ko ito sa the way ako na understand yung kay Atty. Rowena Guanzon. Sa tingin ko, si Atty. Rowena Guanzon, ang tingin niya kay BBM, as if kasi na bright si BBM.
pa-as if na magaling, pa-as if na marunong si BBM, pero wala namang utak. Oh, sunod-sunuran nga siya sa abogada niyang asawa eh, di ba? Marami nang nagsasabi niya na talagang ang asawa ang nagkontrol sa kanya kasi wala siyang alam sa batas. Ngayon, aside from gano'n, naniniwala rin itong si Atty. Rowena Guanzon na jadik pa itong may bangag pa itong taong to. At the same time, naniniwala siya na malikot ang kamay. Okay, kasi hindi na nakokonsensya sa taong bayan when it comes sa budget ng Pilipinas. Di ba? Many claims. Ang taong bayan na mismo ang nagsasabi na corrupt si BBM. Okay? So, yan siguro ang dahilan kaya ayaw na ayaw ni Atty. Rowena Guanzon itong si BBM. The opposite of Robin Padilla. Okay? So, kayo nang humusga. Mag-comment, mag-react po kayo. Tama ba si Atty. Rowena Guanzon patungkol kay Robin Padilla? At tama ba ang batikos ni Rowena Guanzon patungkol kay BBM? Okay? Ilatag nyo ang inyong comment. Babasahin natin yan. Heto. Last na ating topic ay makinig po tayo lahat. Attorney Nicholas Kaufman, good afternoon. Makinig po tayo lahat dito sa interview ni Alvin and Tourism sa legal counsel ni former President Duterte sa update ni Tatay Digong. Okay, play! Attorney Nicholas Kaufman, good afternoon. How are you today? Good afternoon. I'm well despite the wet and windy conditions here in The Hague. Attorney, how is our former President Rodrigo Roa Duterte? As always, he's in good spirits and very happy to see his legal team. I believe he had a visit earlier from the Vice President herself. Attorney Nick, there's a lot of detractors, especially for you as the lead counsel of the former President, saying that you failed big time with the decision of the appeals chamber. I know you already made a statement about that. Do you want to respond to these detractors of yours? That I failed big time? I think that's a bit of an over-exaggeration. We do our job. We're lawyers. No one has ever been released, in this court at any rate, for charges of crimes against humanity. If we had managed to release the former president, it would have been a miraculous event. It would have been a great event. And then the Assembly of State Parties, this wonderful conference that took place last week in The Hague, would have been left without anything to show for the achievements of the court over the last year. Yes, it was a long shot. We did our best. But, as I said, it doesn't mean that in the long run we don't have a chance of succeeding, bringing the president, former president, back home to the Philippines. So, ayan galing mismo kay Atty. Kaufman na tayo mga DDS wag natin isarado ang isip natin na wala nang chance si former President Duterte. Mismo na ang kanyang legal team ang nagsabi na hindi nila titigilan hanggat hindi talaga makalabas si Tatay Digong, no? Gagawin nila ang lahat ng mga legalities para mapalabas lang si former President Duterte. Attorney Nicholas Kaufman, the medical determination or findings was already shared to the defense team and also to the other parties. Do we have a time frame as to when the determination of the court will be made public? Well, we have a time frame in the short term. We've received these medical evaluations. They are, of course, confidential, so I'm not going to share any of the contents with you. Mm-hmm. We have to file our observations on those reports by the end of the week, by the 12th. Mm-hmm. And then the court will obviously determine the procedure, whether or not these medical reports will be litigated or whether or not it will take a decision based on those reports only. Will the court then immediately take action on the motion with respect to the competency of the former president? We don't know yet. That depends on the decision that they give after they've received the observations of the parties. Attorney Nicholas Kaufman, is it correct to assume that all of the other motions submitted remains active with respect to the jurisdictional challenge? Indeed, they do. And today we have received the prosecution's response to our jurisdictional appeal.
And that's an interesting response. Ito yung mga kalaban ni Duterte ha, na nag-apila sila na ibasura raw yung apila ni Kaufman patungkol po dyan sa jurisdiction. Kasi po, kapag mananalo po si Kaufman dito sa walang jurisdiction ang ICC kay Tatay Digong, talagang mabubura lahat ng trial na ito. Tapos makakauwi pa itong si Tatay Digong. Okay? So, nag-apila ngayon ang kalaban ng yung mga tinatawag nilang mga biktima raw. Okay? Once again, I'm not entitled to start litigating the matter in the media, but I believe that there's more to be heard on that matter. Attorney Nicholas Kaufman, if there are efforts from the supporters of the former president with respect to asking the Supreme Court, asking also the... ito yung parang, ito yung kumakalat kayo na balita, no? Itong kami naman yung pinapipirmahan, no? Para sa Supreme Court. Executive Department through the Office of the President, ensuring that they make position with respect to how the former president was arrested. Will this be beneficial or in any way to the contrary to what the defense is doing? I don't want to interfere with matters that are currently underway in the Philippines. The people who are advising the former president or the lawyers acting on behalf of the former president in the Philippines have their own strategy, and I'm not going to comment on any aspect of this which might interfere with that strategy, just as I would expect them to interfere with my strategy here at the International Criminal Court. Attorney Nicholas Kaufman, so, ayaw niyang mag-comment doon. Some supporters of the former president are a little bit impatient with respect to the judicial process before the ICC because on the 11th of December will be the 9th month of the continued incarceration of the former president. A lot of individuals raised concerns about the human rights of the accused, in this case, the former president. Do you have comment in this matter? Well, what I can say is that in the detention center, the former president is being well looked after. Okay? There's a lot of rumors circulating, and there have been these gross and horrible photographs circulated about the former president. That's not the condition. Yes, he's an old man. His condition is not what it was when he was the president, but he's been taken care of and his condition is being managed. With respect to the amount of time that he's currently been in detention, yes, a considerable amount of time has passed. And as I've already mentioned on previous occasions, every 120 days, his detention has to be reviewed. And his detention will be reviewed. The statute also obliges the court to see the former president, to have a hearing in court. The former president, after we'd advised him, elected not to attend the judgment on the appeals chamber's decision. I think we all know the reason for that now. Yes. As I've told you, some people think that I failed big time. Well, I knew what the result was going to be anyway. I wished it was otherwise. We did our very best, but that's not where we're banking on winning this case. Attorney Nick, just to conclude this interview, is there something you want to relay to the supporters, the millions of supporters Yes, I of the do. former president? Former president, unfortunately, will be here for the festive season. He'll be visited by one of his daughters in the days before Christmas. But if you want to show your support for the former president, do it peacefully. Respect the court, respect the procedures. Show your support for him like you showed it on his birthday. Send flowers, send presents. I want to see this whole place covered with flowers. Yes. And letters, And we perhaps. will tell him. He knows that, and it means a lot to him because it's support. Thank you so much, Attorney It's the Nick. right sort of support. Thank you. Thank you. So, yun po ang panawagan ni Attorney Kaufman, no? Na respect the process, respect the ICC. Kasi madidihado naman tayo dyan, di ba? Para bang ginagawa ng lahat ng legal team, tapos ang mga supporters ni Tatay Digong, babanatan natin yung ICC, parang magigiba rin yung diskarte nila. E di syempre, mga judges yan. Dapat, yung iba nga, magpasipsip ka, di ba? Oh.
So, yan lang ang in-advise ni Attorney Kaufman na if you could show your support with former President Duterte peacefully, put a lot of flowers sa harap dyan sa Hague. Tayo naman dito sa Pilipinas, ngayong Pasko, ay meron naman tayong social media, no? Put your greetings sa social media kay Tatay Digong, no? It's a simple greetings ni Tatay Digong, matutuwa na yan. At ipakita natin sa mga judges ng ICC na mahal siya ng Pilipinas. Okay? Para kung meron man silang mga naririnig, ang mga judges dyan sa ICC, at least they will realize na maganda pala yung naidulot nitong mamang ito sa bansang Pilipinas. Okay? So guys, mag-comment kayo. Give your greetings to former President Duterte sa comment section, okay? In behalf of the Donmar TV, Tay, I know na hindi ka makakauwi ngayong Pasko dito sa Pilipinas, and nalulungkot po kami, mga taong bayan dyan, pero we will never stop on supporting you. We will move on kahit nandyan ka sa Pasko, sa Hague, no? Mahal ka pa rin namin, at may you have a Merry Christmas kahit nandyan ka. At alam mo naman namin you are a strong leader, at just live on the present moment, Tatay Digong. Okay? Yun lang ang mapapayo namin, at Merry Christmas and a Happy New Year in advance, Tatay Digong. Okay? Guys, paki-like, paki-share itong video na ito para marami po ang makapanood, makaalam, at subscribe na rin sa mga first time lang dito. Okay? Sa mga first time. Libre lang ang subscription, walang bayad yan, updated ka pa sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas, and God save the Philippines.